Ayon, hello Filipinos, kamusta? At syempre, ito ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Simulan natin yung panimula natin. Ang galing na sinabi ko, no? Simulan natin yung panimula natin. Natural, sinimulan yung panimula. Panimula yun eh. Engat din ako. Ayon! At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Pinas News Insider. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Pinas News Insider, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na rin po kayo mga katunay kay Pinas News Insider. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video natin sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon punto por punto. Pasok! Ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos kumalat ang balita dahilan sa kanyang pamilya. Kaya nag-resign bilang Presidential Advisor and Creative Communication ang well-known director na walang iba kundi si Paul Soriano. Ngunit tila iba ang naging balita, kung saan ay kumalat ngayon sa mundo ng social media na di umano'y nasa Kongreso ang dahilan kung bakit wala na sa kanyang posisyon ang nasabing direktor. Wala mang diretsahang pinangalanan ang ilang mga source kung tila bakit may ganitong balita na kumakalat ngayon, hanggang sa may tila naglabas ng pruweba na may nangyayaring iba sa Presidential Communication Office official Facebook page. Sa halip na gawa ng gobyerno o si Pangulong Bongbong Marcos ang ilabas, ay bakit tila puro daw si Representative or House Speaker Martin Romualdez ang nakabalandra online. Ito'y ayon sa isang netizen kung saan isiniwalat nito ang dahilan ng biglaang pagre-resign ni Direk Paul Soriano bilang Presidential Advisor in Creative Communication na di umano'y pangongontrol si House Speaker Martin Romualdez sa Presidential Communication Office. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming Bago ang lahat. Yeah, syempre, kung bago pa lang kayo sa channel ni Pinas News Insider, alam nyo na ang gagawin mga katunay. Pero ito yung tungkol sa nakabalandra ang kanyang face lock, no, sa iba't ibang mga so pinapakita, no, parang talaga no, uulit-ulitin na lang natin. Alam naman natin kung ano talaga ang suma total, kumbaga suma total ba, o yung motibo talaga kung bakit ganyan. Bilang speaker, no, medyo, syempre, lagpas na sa talagang trabaho niya yung nangyayari. Mas nakikita siguro kung yan, yung balitang yan, kung talagang lumalabas ang kanyang mga litrato, o kung saan nakikita, is alam mo na yun, matik na yun, na siguradong merong may dahilan, no, may dahilan yun. Hindi kasi gagawa ng ganyan kung walang dahilan. Ilalagay ko yung mukha ko ganto, ganyan. Makikita ako kahit saan, no? So may ibig sabihin kailangan nare-recognize ako ng tao. Pero para sa akin, ang tanging opinion ko is kahit hindi mo na siguro ilagay yung mukha mo, kahit hindi na makita kahit saan yan, kahit sa commercial. Alam mo kung bakit? Alam nyo kung bakit. Kasi mas magandang makita ng tao is yung ginagawa mo. Yung ginagawa nyo. Is worth it ba? No? Kumbaga, katatak-tatak ba sa mga taong bayan? Kasi kahit ipakita ang muka, kahit saan, sa kusina, kahit idikit yung mga litrato niya, kahit saan. Kung hindi nakikitaan ng magandang gawa ng mga Pilipino, ng mga taong bayan, hindi rin tatalab. Mas tumatatak sa mga tao is yung ginagawang pagtulong. Yung may naitulong tong tao na to, maraming nagawa tong tao na to. Yun yung yun yung madaling tumatak sa kanila kahit wala kang litratong inilalabas. No? Kasi kaya ka lang naman naglalabas ng ganyan is kailangan ipakita mo na ako umaano nito, ganto, ako yan, ganto, ganyan. Ganyan din lahat naman ng politiko is ganun ang ginagawa Kung meron silang na-achieve, ilalagay sila sa litrato, ganto, ganyan. Ako gumawa niyan, ganto, ganyan.
nagpasalamat sa akin, yung pangalan ko nasa tolda nyo, sa mga upuan nyo, ganyan. Pero mas nakakabilib sa isang politiko, yung hindi na kailangan pang magpakita ng litrato, hindi na kailangan pang maglagay ng pangalan kung saan-saan. Ang importante is yung natutulungan ko sila. Kasi kahit wala kayo pinapakita o hindi mo sinasabi sa kanila na ikaw ang gumawa nun, is marirecognize at marirecognize kanila. Kasi kung sakasakaling meron ka nagawa o naitulong sa mga tao tapos ilalagay mo yung mukha mo, parang sinusumbat pa yun eh. 'Di ba? Na o sa susunod na eleksyon ha, iboto nyo ako dahil ako ang nagpagawa niyan. Yung mukha ko nandyan. So kapag hindi ka binoto, parang hindi ako nanalo tapos ganyan, 'di ba? Parang ano eh, sumbat yun sa mga tao. Yung sa akin lang is mas maganda siguro kung magtrabaho na lang tayo. Kumbaga, magtrabaho. Kala mo, nakikiano ko. Kala mo, congressman ako eh, no? Magtrabaho na lang kayo. Tulad niyan, kaysa punahin ng mga Duterte, pagkaabalahang ikulong ang mga Duterte, ganto, pabagsakin. Bakit hindi na muna taong bayan ang silipin natin? Kasi mas maraming pangangailangan ng taong bayan ngayon na dapat resolbahin. Ang daming tao ang nahihirapan ngayon sa bansa natin. Tapos yung problema pa sa West Philippine Sea, hindi pa naaayos yan. 'Di ba? Hindi lang naman yung mga Duterte ang dapat problemahin dahil yung mga Duterte, hindi din naman kayo pinoproblema ng Duterte. Kumbaga parang pinupukol ng Duterte pero hindi naman sila nagpapaapekto, hindi sila ganun kaingay. Tahimik lang sila, lalo na si BP Sara. No? Sana naman, ang layo pa ng eleksyon, tantanan nyo na muna yung tungkol sa mga Duterte sa ICC sa ganyan. 'Di ba? Mas nakakabilib kasi sa mga tao yung pakitaan nyo sila ng maganda. Yung maayos na serbisyo. Kasi yun yung sinumpaan nyo kaya kayo ibinoto ng mga tao eh. 'Di ba? Yun yung pinangako nyo sa tao. Kailangan tuparin nyo. Hindi yung mapapanood nila sa araw-araw. Binabati ko sa mga Duterte. Kailangan mapakulong ang mga Duterte. Kailangan madala sa ICC, managot sa mga Duterte. Ganto. Di ba wala nang nabalitaan yung mga tao tungkol sa inyo? Sa pagtulong nyo na, uy, si ganito, si ganto, ganyan. Nire-resolba ang mga mahal na bilihin. Pilit niyang ginagawa ng paraan, ganto, tapos yung ganyan, ganto, ganyan. Di ba? Tumutulong sa mga tao, ganito. Yung maganda yung binabalitang ganun sa inyo. Eh di mas nakakapuntos pa kayo sa susunod na eleksyon. Di ba? Kaysa yung ganyan. Kasi kahit sabihin natin na ganyan ang gawin nyo, hilahin nyo pababa si BP Sara, o pagpalagay nyo, magwagi kayo, magtagumpay kayo sa ginagawa, mapakulong nyo ang Duterte, mapatanggal nyo sa pwesto si BP Sara, sa tingin nyo ba is iboboto pa rin kayo ng mga tao? Paano kung merong kumandidato na isang katulad din ni BP Sara, o katulad ni PBBM or what? O na mga na tumutulong sa mga tao o ganto, ganyan. Sa tingin nyo, hindi nila iboboto yun? Iboboto nila kayo? Siyempre, hindi. Hindi nila kayo iboboto. Mas doon na lang sila magtitiwala sa makakalaban nyo. 'Di ba? Kasi alam nila kung ano na yung mangyayari. Mas maganda yung sinasabi ni BP Sara na magtrabaho muna tayo. Malayo pa ang eleksyon. Hindi pa dapat pag-usapan yan. Pero ngayon talaga napakaaga pa is napapag-usapan. Kaya kami ngayon napapag-usapan din. Channel, please huwag kalimutang mag-subscribe, i-click ang notification bell para maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila hindi naniniwala ang marami sa ating mga kababayan online na dahil sa pamilya kung bakit biglang nag-resign ang direktor na walang iba kundi si Paul Soriano bilang advisor ng creative communication ng Palasyo. At tila sinisisi ngayon ng taong bayan si House Speaker Martin Romualdez at Tulad tila niya, isa sa may control ng Presidential Speaker. Communication Office. Matapos mapansin at mapag-alaman ng marami sa ating mga kababayan na mukha di umano ni Martin Romualdez ang laman
ng Presidential Communication Office Facebook page. At tila hindi pa dito natatapos ang issue na pinupukol kay House Speaker Martin Romualdez na tila pati ang nasabing resignation ni Direk Paul Soriano ay nabubunto na sa kanya. Imposible daw kasi na bigla na lang aalis sa kanyang posisyon sa palasyo si Direk Paul Soriano. Oo, tama nga, no? Hindi naman aalis ang isang tao, nasa pwesto ka eh, nasa posisyon ka eh. So, ang ibig sabihin nun is meron siyang nakikitang hindi maganda. Yung tutol siya. Di ba? Kasi kung kayo, nagtatrabaho kayo sa isang kumpanya, kung maganda naman ang pakikitungo sa inyo ng kumpanya, ba't kayo aalis sa pinagtatrabahuhan nyo? O, di ba? Kunwari, isa kang kasambahay, di ba? Shout out sa lahat ng mga bayani nating kasambahay diyan. No? Kunwari, isa kayong kasambahay, doon na natin ilagay. Kung ang amo nila is hindi maganda ang pakikitungo sa kanila, sa tingin nyo ba, dapat bang mag-stay ang isang kasambahay na tumutulong sa bahay o di ba? Doon kung hindi maganda ang pakikitungo ng amo nila. Siyempre, di ba aalis yan? Ayaw niyan. Siyempre, magtsatsaga ka pa ba doon? Maraming kasambahay na minamaltrato ng mga amo nila. Pero kung isa kang kasambahay at mabuti ang amo mo, halos itinuturing ka nilang kapamilya at wala kang ginagawang hindi maganda, sa tingin nyo ba hindi magtatagal yung kasambahay doon? Siyempre, magtatagal. Di ba? Kasi napakabuti. Wala ka nakikitang hindi maganda eh. So siguro ito si Paul Soriano is umalis dahil may nakikitang hindi maganda. Hindi natin alam yon kung ano yun. Di ba? Hindi na mo pwede sabihin na umalis, ayoko na eh. Ayoko na ng ganyang posisyon. Mahirap din eh, kasi trabaho yan. O, pwede na lang, kung nasawa siya doon sa ginagawa niya, di ba, pwede umalis. Ngayon, kung meron pang ibang dahilan na siguro may nakitang hindi maganda, yun ang kaya rin siya umalis. Sige, mag-alisa na tayo. Alupat ninang niya ang First Lady na walang iba, kundi diba? si Liza Araneta. Nang hihinayang din ang ilan sa mga supporters ni Direk Paul Soriano sa biglaang pag-alis nito sa posisyon sa palasyo. Lalo't ito ang naging punot dulo at dahilan sa isa sa may tituring na matagumpay na political ads sa kasaysayan ng presidential at vice presidential election. Narito ang binalita sa amin ng isang netizen at nagpadala ng kanyang video kung saan ay makikita mismo sa kanilang Presidential Communication Office Facebook page na puro si House Speaker Martin Romualdez ang ibinabalita sa Facebook imbis na ang achievement ng palasyo, particular na Pangulo. Grabe, no? Talagang parang siya yung presidente, no? Sinasabi kasi sa comment ng iba, parang si Martin ang presidente. Grabe, no? Bung Marcos. May kakaiba itong Presidential Communications Office. Tingnan natin. Bakit halos lahat ng post ng PCO, Martin Romualdez yung pinaka-recent? Talaga siya yung Halos binibida. lahat siya yung balita. Ayan o. Presidential Communications Office. Pero yung laman halos si Tambaloslos. Siya na pala yung bagong presidente natin. Epal. Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ng kanilang sarili Oo, na parang siya maglabas na yung ng kanilang presidente, hinaingat no? komento sa mundo ng Bira ko na nga makita yung mukha ni PBBM no? Laging siya yung nakikita. Pero ang bait ni PBBM, no? Pinagbibigyan niya lang yung ganung bagay. Mabait si PBBM Parang okay lang sa kanya yan Pero si PBBM, no, trabaho naman. Bahala siya. Bahala siya sigurong yung mukha niya. Basta ako nagtatrabaho ako, ganito, ganyan. Pero PBBM, meron naman sana kaming pakiusap. Sana naman yung mga bilihin naman natin is maasikaso naman. Di ba napakamamahal? Halos habang tumatagal, pamahal ng pamahal. Grabe. No, yung bigas, pataas ng pataas. Baka mamaya, yung bigas, 300 na 1 kilo. Asikaso naman, sana yung 20 natin. ng social media. At ayon pa sa kanila, pag may prinsipyo ay sadyang aalis na lang kung may magmamando sa Maganda ang trabaho prinsipyo mo. mo, kung diretso Hindi na ang si pag-iisip PBBM dahil kay Tambaloslos, sayang na unity maagang nawasak dahil sa isang ambisyoso. sayang yan, Very no? early Unity. campaigning at Malakas dahil pa dyan naman yan. tablado na ang dating nakatulong. Solid kaya mga Bisaya kay Romualdez o napilitan lang. Sadyang panay papel niya pati sa Yolanda. Ayan na, lumabas totohanan. Kaya naman pala nag-resign
Si Tambaloslos naman pala ang dahilan. Grabe talaga ang pamumulitika. Ang aga pa, speaker. Mahiya ka naman. Ang gulo-gulo Dami na nga ng nagagalit, mundo. no? Tapos dumagdag ka pa. Wala na talaga ang unity. Watak-watak na talaga. Kaya President Marcos, mag-ingat ka sa mga taong napalibot sa'yo kung ayaw mong matulad sa iyong ama. Grabe talaga tong si Oo, Tambaloslos. talagang madalas magpahamak yung mga taong nakaikot eh. Parang kay Apo Lakay, ganyan eh. Di ba, buong tiwala ka nagbibigay sa kanila? Tapos akala mo lahat kakampi mo. Pero dahil syempre, dahil sa katakaman, sa posisyon, na gustong maagaw sa'yo, lalo't lalo na nakikita nila na maayos ka nagpapalakad, kailangan kong makuha yan. Ikaw ang mag-ayos ngayon, nakikita mo ng maayos, kailangan makuha ko yan. So gagawa ko ng paraan para mawala kayo sa tabi ko, mawala kayo sa landas ko, parang ganun yan. Kaya mahirap talaga magtiwala basta-basta. Mas maganda talaga kung ikaw magtatrabaho ka sa sarili mo, magtrabaho ka. Magtiwala ka at syempre sa taong bayan ang dapat laging nasa isip mo. Kaya dapat ina-actionan ni PBBM yung mga tao na naglalagay sa kanya sa hindi maganda sa alanganin. Although kahit sabihin mong niluklok niya yun, ganito, ganyan, kung hindi na tama, di karapatan niya din namang umaksyon. Diba? Los, napakaganid talaga sa kapangyarihan. Gusto talagang maging presidente ng Pilipinas. Hindi ka mananalo. Alam na ang lahat ang tunay mong kulay sa politika. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Insider. At syempre, eto, no? Kayong mga katunay, anong masasabi nyo tungkol sa videong ito na ating napanood? No? Kapiraso lang yon yung pinakita natin. Syempre, yun lang ang pinag-usapan natin ngayon. No? So, comment lang po kayo sa comment box sa inyong mga komento. Yun, mga opinion nyo tungkol dito sa videong ito. So, once again, I'm BT and I'm out. Peace.